Ito, si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, rumesback na rin kay Erwin Tulfo. Nagsagutan ang dalawa. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, at heto, pag-uusapan natin ngayon, una, itong si Erwin Tulfo. Kasi po may mga nagkalat ngayon na video patungkol sa kanya na binabanatan niya dati itong si Riza Hontiveros. Tapos lately, nag-a-appreciate siya kay Riza Hontiveros, di ba? Na meron raw mga magagaling na mga senador kagaya ni Hontiveros. Dati rin naman, may video akong ipapakita sa inyo na binabanatan niya si Hontiveros. Nakakatawa nga eh. Okay? Yan, si Erwin Tulfo ang una nating pag-uusapan patungkol dyan sa sinabi niya na out of order raw itong ginawa ni Marcoleta. Pag-usapan rin natin yan. At heto, sinabi pa niya na sa Senado ngayon, 16 raw ang hindi lawyer. O kasama na siya dyan. O naiinsulto raw yung 16 na lawyer. Baka ikaw lang ang nainsulto. Mamaya, pag-usapan rin natin yan. At heto, si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, rumesback na rin kay Erwin Tulfo. Nagsagutan ang dalawa. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ano yung sagutan nilang dalawa, okay? At pag-usapan rin natin na itong si Auntie Claire Castro, nag-react na patungkol po sa negative 15 na trust rating ni BBM. Nag-react na si Auntie Claire. Mamaya, atin rin ng pakikinggan. At last but not the least, ay itong pahayag ni Senator Amy Marcos. Bigyan natin yung ng reaksyon kasi may point itong si Senator Amy Marcos patungkol po doon kay Tito Soto. Okay, mamaya abangan nyo yan kasi mainit yan na ano. Pero bago ang lahat guys, paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita, okay? Heto po, itong si video kung saan itong si Tulfo ay ngayon tinatanong siya na meron namang mga ano dyan eh. Sabi niya ha, sabi ni Tulfo, meron namang mga magagaling na mga senador yan, kagaya ni Hontiveros. Yun pala, binabanatan niya dati si Hontiveros. Ito po yung video. Panoorin ninyo. I can suggest Senadora Risa Hontiveros. Marami mga magagaling dyan. Ano muna Dati natin? akala ko pa mga senador matatalino. May mga bobo rin. Ulit kasi mahina yung volume kanina. Dito, ito, malakas. I can suggest Senadora Risa Hontiveros. Marami mga magagaling dyan. Dati akala ko pa mga Ito, 2018. Anong sinabi niya kay Hontiveros noong 2018? senador matatalino. May mga bobo rin pala mga utang ina. Oo. Diyos ko po, kahapon nandoon yung dalawang pinakabobo sa Senado, nandoon sa hearing. But anyway, tira ka ng tira, Senador Trillanes. Ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw at ngak-ngak ka ng ngak-ngak, Senadora Hontiveros. Makinig kayong dalawa ha. Pag-uuntugin ko mga ulo niyo mga bubas kayo eh. Chairwoman Risa Hontiveros, ayaw niya raw magsalita tayo ng BOSSING. Patunayan mo muna na may plunder, bossing, okay? The word BOSSING, I heard, is definitely not part of the language you use in this. Pumalag si Hontiveros na tinawag siya ng bossing ni Erwin Tulfo. Dati ito ha, 2018 ito, nag-away silang dalawa. Hearings. Thank you, Mr. Chair. Sabihin mo lang bossing, ang dami pang BOSSING. Ipalo ko sa ulo mo yan. Radio commentator yan ha, si Erwin Tulfo, na binanata niya si Hontiveros. Okay. Kung ano-anong mga sinasabi niya tungkol kay Hontiveros na bobo, di raw matalino. I can suggest Senadora Risa Hontiveros. Pero ngayon, 2026, I can suggest Riza Hontiveros dahil magaling raw. Ano ba talaga? Marami mga magagaling dyan. I can suggest Maraming mga magagaling dyan. So ito yung comment ko dyan. Ikaw kasi, Erwin Tulfo, sa totoo lang ha, ito yung reaction ko sa'yo. Magaling ka lang sa ano, sir? Sa radio commentator. Ito, lesson ito ng mga taong bayan. Bakit binoto nyo itong si Erwin Tulfo? Wala namang utak talaga si Erwin Tulfo. Magaling lang siyang bumanat. Daldal ba? Madaldal lang siya. Pero, when it comes to sa batas natin, lagi siyang napapahiya kay Marcoleta. Kaya palag na palag siya. Wag kasing magsalita ng patapos. Sinabi mo ngayon na si Riza Hontiveros, recommendation mo na magaling siya na senador. Pero ano yung sinabi mo dati? So wala ka ng prinsipyo niyan. Ito yung type of mga senador na kitang-kita mo talaga na plastic. Yan ang pinaka-best na ma-describe ko kay Erwin Tulfo. Plastic na pagka-senador. Kasi, bakit ko nasabing plastic siya? Alam mo namang hindi ka aligned with the principles ni Hontiveros pero pinipilit mo talagang i-align kasi ngayon, minority kayo. Yan ang problema sa mga taong madaldal. At the end of the day, mabubuking ka sa mga pinagsasabi mo noon. Ito ngayon, kumakalat ito ngayon sa social media, napahiya siya. Napahiya siya dito eh. Okay?
Ito pa ang isang sinabi niya. Ito, ano natin ha? Erwin na sinabi niyang out of order. Ito, yan, sinabi niya ito ha. Dito siya pumalag kay Senator Marcoleta. Sabi niya, out of order pa ba yung magsasabi ng totoo? Kasi nung sinabi po ni Senator Marcoleta na yan ang problema kung wala tayong background sa batas, nasasaktan siya doon. Bakit ka man masasaktan, Erwin Tulfo, na totoo man na wala kang background sa batas? Sabi mo, ad hominem, ad hominem. Katotohanan naman yan. Diba? Pasalamat ka kayo na nandyan si Senator Marcoleta para pangaralan kayo kung ano yung nasa batas. It's only that magkahiwalay kayo ng ano ngayon, minority, majority. Hindi nyo matanggap. Kasi mas inuuna ninyo ang ulo ninyong malaki na sa pamumulitika. Kasi alam ninyo, kapag masusunod itong teleconference na ito, na batas na ito, sinabato, makavote na sa impeachment. And this is very important na irespeto natin itong sinabato na colleagues ninyo. Kasi senador yan, irespeto natin ang senador. Like what other people respect you. Di ba? So, si Bato ay may karapatang bumoto sa impeachment kasi binoto yan ng taong bayan. Hindi naman yan natatalo. Sabi pa ni Erwin Tulfo, diniretso ko na lang kasi nanonood yung taong bayan. And the only way to explain it to them, ika nga, is diretsahan. Yeah, in-explain mo nga. Pero sometimes, sa sobrang direkta kang nagsabi, sometimes sablay. Yung bang tipong radio commentator ka man, na you speak a lot without even thinking kung ano yung resulta sa mga pinagsasabi mo. Tingnan nyo yung sinabi mo dati na sometimes we have to bend the law. Malaking kahihiyan yung ginawa mo. Siguro later pag yung natulog na siya sa kanyang katre, mali pala yung ginawa ko. Sabi pa niya dito, simple, itagalog mo para mas maraming makaintindi ng mga kababayan natin. Akala ko ba, ano ka, US citizen? Hindi ka pala. Yan ang problema sa atin kasi ang dinidebate mo ay yung English at Tagalog. Hindi na natin nakukuha yung argumento ni Marcoleta. Whether it be Tagalog or English, kung nakakaintindi ka, pinapaliwanagan ka, doon ka sa argumento, yung point ng inyong debate. Ang hirap sa inyo, kapag matalo kayo sa debate, magbo-walk out kayo na parang bata na iiyak. Yan ang problema eh. Ay nako. At sa totoo lang naman, it's not out of order. Nasabi niya, si Marcoleta raw out of order. Hindi. Naunawaan namin yung kay Senator Marcoleta. Pinaintindi kayo ni Marcoleta na meron siyang alam na hindi pa ninyo alam, na pinangaralan kayo na hindi ninyo matanggap-tanggap. Yun ang katotohanan. Heto pa. Itong si Erwin Tulfo muna ang ating pag-uusapan ngayon ito yung reasoning niya. Kasi nandadamay na siya ng ibang mga senador. Bakit ko ba nasabing nandadamay siya? Ito yung sinabi niya. Do you think sina Camille at Mark Villar hindi tinamaan? Kasi hindi man lawyer si Mark Villar at si Camille. Parang dinamay niya si Camille at si Mark. Kasi tahimik lang itong dalawa Pero majority siya. Pinare-realize siguro niya itong si Camille at si Mark para bumaliktad papunta doon sa minority. Wow ha? Alam mo, si Camille at si Mark Villar, Erwin Tulfo, hindi yan mga lawyer. Pero at least sila, marunong silang tumanggap kung ano yung mga bagong impormasyon na ini-inform po tayo ng mga lawyers dyan sa Senado. Kasi itong si Camille at si Mark Villar, hindi po ito mga matataas yung pride nila. Kung meron kang bagay na hindi mo nalalaman, be educated by the people who know. Ikaw, pinangaralan ka ni Marcoleta? Ad hominem. Idamay mo pa ngayon si Camille at si Mark? Sina Bongo, Robin Padilla, hindi tinamaan? Kasi hindi raw lawyer si Robin, hindi raw lawyer si Bongo. Pero sila matalino, alam nilang umintindi. Ikaw, hindi ka pa lawyer, hindi ka pa marunong umintindi, wala na talaga, bobo ka talaga. Dinamay pa si Jinggoy, si Joel Villanueva. 16 of us are not lawyers. 16 kayong lahat na hindi lawyer, 'di ba? Pero yung 16, yung 15 noon, kasama na yung kapatid mo, yung 15 nakakaintindi kay Marcoleta, ikaw lang hindi. Ikaw lang ang nagreklamo ad hominem Ikaw lang ang nagreklamo. So, wag mong idamay yung 15 senators kasi ikaw lang ang pumalag.
Totoo naman si Risa Hontiveros, hindi naman yan lawyer. So meaning to say, na real talk kayo ni Senator Marcoleta. Yan ang katotohanan. Nasaktan kayo. Hindi nyo matanggap-tanggap na meron pong pinaintindi si Marcoleta sa batas na yun. Yan ang problema kapag wala tayong background sa legal. Yan ang sabi ni Senator Marcoleta. Nasasaktan ka. Yan ang problema sa iyo eh. Heto pa. Lahatin na natin ito. Itong si Jinggoy Estrada. Pumalag itong si Senator Jinggoy dito sa sinabi ni Erwin Tulfo. Kasi nung nag-walk out sila doon sa Senado, itong si Erwin Tulfo, ito yung sinabi niya ha, pinagpipilitan nila, ang ibig niyang sabihin, yung mga majority, pinagpipilitan raw ng majority para makaboto ang mga yun na makukulong. Ang pinatungtungkulan niya, si Bato de la Rosa na hinahanap ngayon ng CIDG na nagtatago raw si Bato, si Joel Villanueva, si Escudero at si Jinggoy Estrada na meron pong waiting na kaso sa kanila na aarestuhin rin sila patungkol po sa corruption raw. So apat ito. Yan ang iyang ibig niyang sabihin na pinagpipilitan raw na makaboto itong apat kapag makulong ito. Yan ang sabi niya ha. Bastos itong si Tulfo. Yan ang comment ko ha, bastos siya. Alam mo ba kung bakit? Kasi itong si Jinggoy, si Cheese at si Joel Villanueva hindi pa ito nakulong. Pero the way na magsalita itong si Erwin Tulfo, parang gusto niyang makulong na itong tatlo. Na para bang ina-assume na niya na makulong itong tatlo. Di ba baboy at bastos rin ang ginawa niya? Di syempre, itong si Senator Jinggoy Estrada, pumalag. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, sigurado na ba siya? Ibig niya sabihin ni Senator Jinggoy, si Erwin Tulfo, sigurado na ba siya na makukulong kami? May contact na siya sa korte? Kasi nagmamagaling itong taong to eh. Hindi naman lawyer. Diba? Yan ang punto ni Jinggoy Estrada. Sigurado ka na ba, Erwin Tulfo, na makulong itong mga taong ito? Paano mo nasabi? Party ka ba sa script writing ng administrasyon? Hindi, nagtatanong lang ako ha, kung party ka ba sa script writing. Kasi parang iniinsulto mo yung mga colleagues mo dyan sa Senado. Instead, na kayong mga senador dyan, kayo mismo ang magkampihan dyan. Diba? Yung kaso nila, that is outside your debate inside the plenary. Ang punto ko dito, kahit anong mangyari, dapat magtulungan kayong lahat diyang mga senador. Kasi isang institution po kayo. You are an independent branch of government. Iba yung executive, iba rin kayo dyan sa legislative. What do I mean? Ang hirap kasi dito sa mga minority na ito, halik sa puwet ni BBM. Yan ang problema natin. Diba? You are not serving for the Filipino people, but you are serving for the bangag. Ano problema? Doon. Ano problema? Alam niyo ba kung ano problema? Wala kayong pakialam sa institusyon ng Senado. Parang ginusto nyo pa na si Bato ay huhulihin. Parang ginusto nyo pa na si Jinggoy, si Joel, si Escudero, matuluyan na silang makulong. Parang gugustuhin nyo pa. Kasi the point is, okay lang sa inyo kasi kontra kayo sa politika. Magkaaway kayo sa politika. Hindi pareha ang kulay ninyo sa politika. Hindi ganun. Diba? Pinoto kayo ng taong bayan. Itong mga taong ito, itong si Jinggoy, si Cheese, si Joel, na tinitira ngayon ng administrasyon, dapat nating respetuhin itong tatlo. Kasi meron ring mga taong bayan na bumoto dito sa tatlo. Pati ito si Senator Bato. Diba? They are representing for those people who voted these senators. So meaning to say, kung ilalaglag mo ang isang senador sa Senado, parang nilalaglag nyo na rin yung mga bumoto kay Jinggoy, bumoto kay Cheese, bumoto kay Joel at ni Senator Bato. Di ba? Yan ang problema mo, Erwin Tulfo. Wala ka kasing alam eh. Bakit nyo kasi pinapanalo pa ito? Dahil sa pangalan? Wala naman itong track record itong taong ito. Yan ang problema. Yan ang talaga ang problema natin. Kaya, next time, lesson ito sa lahat ng mga bumoto kay Erwin Tulfo. Yung mga Tulfo na yan, hindi na yan bagay dyan sa Senado. Isa lang sila sa magpapagulo sa Senado kung tutuusin. Alam nyo ba, sa totoo lang, ang kailangan ngayon ng Senado, magkaisa. Magkaisa dapat ang kailangan ng Senado. Ito yung bakit ko nasabi na unahin na lang muna natin itong kay Senator Aimee kasi may point itong kasi Senator Aimee unahin na lang natin itong kay Senator Aimee na sinabi niya na nung panahon na si Soto ay pumalit kay Escudero bilang Senate President, natanggap nila. Hindi nila binaboy ang Senado, kundi
Tinanggap nilang kanilang pagkatalo na minority sila. Ito yung ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ang sabi ni Senator Aimee, noon naman, natalo kami. Which is yung si Escudero nalaglag, si Senate Soto yung Senate President Soto yung pumalit. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala namang umalma Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming komite, ayos lang. Example, si Marcoleta na chairman sa Blue Ribbon Committee, tinanggal, pinalitan ni Lacson. Wala, ayos lang. Walang problema si Marcoleta. Tinanggap. Nagpasalamat pa rin kami kasi naniniwala kami sa proseso. Yan ang sabi ni Senator Aimee. Kasi hindi sila nagalit kasi okay. Kung meron pong kudita, iba na ang Senate President, this is still a process and this is a democracy na dapat nating sundin. Walang problema. Hindi kami kapit-toko sa posisyon. Di ba? Bakit ko nasabi dyan? Kasi parang umiiyak sila ngayon na hindi nila matanggap na hindi na si Senate President Soto ang leader ngayon sa Kamara. I mean sa Senado. Hindi na. Tapos ngayon, pinapalitan na si Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman to nangyari dati. Kasi there is a big difference dito sa dalawa. Noong si Escudero ay nilaglag nila, pinalitan nila ni Tito Soto, walang gulo. Mahinahon ang transisyon. Accepted ng minority na they are minority. They don't have the numbers. Ang masusunod, ang majority. Tanggap natin yan. Tanggapin natin. Sila ang masusunod. Ngayon, nung panahon na si Soto ang Senate President, so nag-iba na yung mga komite, di ba? Si Marcoleta, na dating Blue Ribbon Committee Chair, pinalitan siya ni Lacson. Nare-realize siguro ng mga miyembro ng mga senador na walang nangyari. Si Lacson, ang investigation niya sa flood control, paikot-ikot lang. Ang clamor ng taong bayan na si Martin Romualdez at si Zaldico at si Bongbong Marcos dapat imbestigahan, ma-involve dito sa Blue Ribbon Committee na investigasyon. Kasi si Zaldico na mismo ang nagsabi, involved Sandro Marcos, Liza Marcos, Martin Romualdez, pati yung Pangulo. Galit ang tao nung narinig nila yung sinabi ni Zaldico. At dapat naman nating imbestigahan at papaniwalaan si Zaldico kasi he has the credibility na malaki po ang kanyang ambag doon sa House of Representatives nung time na siya yung parang right hand ni Martin Romualdez. Di ba? So yun ang point. Paikot-ikot lang si Lacson. Meaning to say, nasira ang imahe, nasira ang credibility ng Senado nung si Lacson ang Blue Ribbon Committee. Why? Walang napapanagot na tama. Nakita ng taong bayan na parang takot si Lacson imbestigahan yung mga big fish. Ang dami niyang reason. Martin Romualdez raw, parliamentary courtesy, hindi dapat imbitahan. Magsigi ka pa ng parliamentary courtesy? So sino ang rerespetuhin mo? Ang taong bayan? O si parliamentary courtesy na si Romualdez? Sino ang mas importante sa'yo, Ping Lacson? Si Martin Romualdez o yung taong bayan? Dyan pa lang, mali ka na. Yan ang hindi nagugustuhan ng taong bayan. So, ang mga senador ngayon, nagkaroon sila ng realization. Okay? Nagkaroon po sila ng realization to the point na dapat na nating palitan itong si si Ping Lacson. Kasi wala namang nangyayari. O kaya, nagkudita, dapat nating tanggalin si Soto kasi ang nag-appoint kay Lacson, si Soto. So, tinanggal si Soto. Pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano. So ngayon na pinalitan ito ni Senator Alan Peter Cayetano, kayong mga minority, you have to respect Senator Peter Alan Cayetano. You respect him the way we respected Soto. Diba? Kahit maraming galit kay Soto, okay, sige, you continue. Hindi nag-walk out ang dating minority. So, anong ibig kong sabihin? Hayaan nyo muna na tumakbo itong leadership ni Senate President Cayetano. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa Blue Ribbon Committee. Kasi, kung hindi nila ma-invite itong si Martin Romualdez, Zaldico, o kung sino pa mga big fish dyan sa flood control, kung hindi natin ito ma-invite under the leadership of
Alan Peter Cayetano, babatikusin natin si Senator Alan Peter Cayetano. Ganon rin yan. Hindi man effective si Soto, di palitan natin ni Cayetano. Ngayon na si Senator Alan na ang Senate President, hintayin muna natin kung kaya ba niya itong Blue Ribbon Committee. Sino yung Blue Ribbon Committee chair ngayon? Sino? I think si Pia ba o si Loren Legarda? Vice Chairman si Marcoleta. Tingnan natin if kaya nila ito. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman